I'm driving. Daddy naman eh. I can hear you, anak. Tell me what's going on. Narinig kita. They're trying to revive Mommy, Dad. Nagsisisure na si Mommy. Mommy, hold on, please. Kuya, si Mommy. Mommy. Dad, pakibisa naman, please. Bakit ako, anak? Diba, madali na ako. Pahinga na kayo. Your phone is ringing, Dad. Kanina ko pa po ito narinig na tumutunog. Hindi mo pa ba sasagutin? It's Tito Orly, Dad. Baka po kailangan ka na sa office. Dad?
Ayoko pa magtrabaho. Dad, let's eat. Wala akong gana kumain. Eh, Dad, kagabi ka pa hindi kumakain. Go ahead. Kumain ka na. Dad, let's eat together. Please? Estel. Go ahead. Kumain ka na. Sige na. Dad, please. Come eat with us. Dad. Hirap na din ako, Dad. Kami ni Estel. Miss na rin namin si Mami. Kinakaya naman namin, Dad, eh. Sana kayo rin. Andito pa kami ni Estel, oh. Kailangan ka pa namin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sweetheart. Hindi mo rin kagustuhan ang nangyayari sa'yo. Kung naging mahaba lang sana ang buhay ko, napaghandaan natin ang mga plano kong ito. Hindi lang para sa atin, para din sa ating mga anak. Kung may magagawa lang ako, gagawa ako ng parahan para masunod lang yung gusto mo. Once we need more time, gusto ko maunawaan mo kung ano talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Connie, sweetheart, may kasama akong pare. Nandiyan siya sa labas. Nag-i-insist siya na baka pwedeng... Bones, I don't need priest. Pero sweetheart, baka kailangan mo ng assistance. Maybe some sort of a confession or a We're prayer. both lawyers. Pinagtatanggol natin ang mga tao sa mga batas dito sa lupa. Mga napag-aralan natin. Naisip mo ba? How will you present your case in the court of God? Court of God?
Bihasa ba tayo? Bihasa ba tayo sa mga batas ng Diyos? Alam mo, God is just and fair. Alam niya ang ginagawa natin dito sa mundo. Kung naging mabait ba tayo o naging matinong tao. Pero, meron siyang gustong gawin natin. Kaya naman, di ba, nagsisimba tayo palagi. Hindi ba pinagdarasal natin ang paggaling mo? You don't understand, Pons. Meron siyang gustong gawin natin. Hindi lang natin. Hindi lang ng mga anak natin. Yung maraming tao. Sa kakaunting natitirang buhay ko, kailangan may handa ko ang kaligtasan ko. Kaligtasan? From what? Kaligtasan ng kaluluwa ko. Pons, may paghuhukom. Paghuhukom? What do you mean? Judgment Day? Kung paanong hindi ko maiiwasan ang kamatayan ko. Ay siguradong hindi ko rin maiiwasan ang pagharap ko sa hukuman ng Diyos. God is loving and generous, sweetheart. Hans, don't be naive. Do something about your soul para sa mga anak natin. Habang malakas ka pa at may buhay, gusto ko hanapin mo ang Diyos. Ang tunay na pagsamba. Promise me, Pons. Isama mo ang mga anak natin. Promise me, Pons. You have a better chance. Si Alec. Si Stella. Pons, promise me. Pons, promise me. Okay. I promise. I promise. Pons, promise me. Promise me. Oh, good morning. Oh, let's have breakfast. Mukhang mapaparami kain ka ngayon, ah. Ano ba yan? Oh, salamat, ha? Ako nga pala maghahatid sa inyo sa school, ha? Dali, kain na. May pinangako kay Connie. At palagay ko, yun ang dapat kong unahin. Pangako, which is? Well, meron kasing huling habilin si Connie sa akin eh. Huling habilin? Na ano? She made me promise na dapat daw paghandaan ko yung case ko sa pagharap sa hukuman ng Diyos. Sa hukuman ng Diyos? Oo. Sabi niya, one of these days, in due time, lahat tayo ay haharap sa isang hukuman. Not in this court, but in a higher court. In fact, the highest court. Yun ang sabi niya. Not in this court. You know, saan ba yon? I don't know, heaven perhaps? Hindi ko talaga alam orly eh. Pero sabi niya, kailangan daw nating paghandaan ito. Dapat daw, mas maganda yung presentation natin. Presentation? In what case, Paniero? Alam nyo, lahat tayo may kani-kaniyang case na dapat na i-defend sa Court of God. Teka, you mean to say, Paniero, there will come a time sa sinasabi mong Court of God
tayo na yung counselors, tayo pa yung defendants. Parang gano'n na nga. Imagine kung accepted ang credentials natin at halimbawa sa hukuman ng Diyos, kakayanin ba natin yun? Sa palagay nyo ba, magagampanan natin yung role natin as lawyers sa hukuman ng Diyos? Sa paanong paraan, Panyero? Saan pa yung Court of God na yan? Nasa langit ba yan o kaya nasa lupa? Come to think of it, ano ang halaga at saka saysay ng mga pangungumpisal? Yung hihingi natin ng tawad dun sa mga pare. Di ba? Anong saysay noon? That's on point. Actually, yan. Yan yung isang argumento na nasa isip ko palagi. What's your opinion about this, Edgar? Well, for me, just for the sake of argument, before we even, start preparing our case in this court of God, we should be able to prove beyond reasonable doubt that there really is an actuality of Judgment Day. Kasi nga, kung may Judgment Day, meron kang hukuman ng Diyos. Di ba? Correct. Yes, I agree with you, Panyero. Kailangan i-prove muna natin kung talagang mayroong Judgment Day nga. Ang Judgment Day daw, di ba? Yun daw yung second coming ni Christ. Well, sabi nga nila, pagka yung mga mamamatay, pag mababait, diretso ng langit. Pagka salbahe, diretso naman ng impyerno. Pag medyo alanganin, half mabait, half salbahe, purgatorio naman ang punta. Well, that's what we learned from our priest. Correct. At sinasabi din ng mga magulang natin, ipagdasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Para naman, Panyero, maka-level up naman sila, pumunta sa langit. Yeah, but the question is, sino pa ang haharap sa hukuman ng Diyos? When the dead goes directly to either hell, heaven, or purgatory. Diretso na sila eh. Granting without admitting na totoo nga yung sinasabi mong hukuman ng Diyos sa langit, ngayon pa lang talo na tayong apat. Talo? Bakit naman? Well, because the only thing we know are the jurisprudence in the People's Court of Law. Wala tayong alam at tanga tayo sa mga jurisprudence ng Diyos. In His legal parlance, hindi natin alam at wala tayong idea kung ano ang kanyang rules of court. I'm sure, contempt of court tayong apat pag nangyari yun. Diba po? But thinking about it, kung totoo man to o hindi yung Judgment Day na yan, we have nothing to lose, just in case. Kunyari, walang Judgment Day, wala tayong problema, wala namang mawawala sa atin eh. Pero kung totoo ang Judgment Day, at least, nakapaghanda tayo, di ba? Ang tanong, paano tayo maghahanda? Then I think we have to learn about God's laws. Well, how do we do it? Invite a law professor from heaven with wings? Paano nga? May Biblia dito. Magbabasa ba tayo ng Biblia? Well, actually, hindi naman sikreto yung Bible na yan, di ba? Marami rin tayong makukuhang nagtuturo ng Biblia. Well, you are talking about religion, Pons. Gaano karaming religious teaching ang kailangan nating saliksikin just to prove na totoo nga yung Judgment Day? Well, we can invite preachers from different denominations. Diba? Let's listen to them. Let's ask concrete proofs or even solid evidences that they can present to us. You mean a conference, Panyero? Bakit hindi? They have to prove to us the authenticity of Judgment Day and the resurrection. Ano ba yung kanilang pinagbabatayan? Yan. I think malalaman natin yan mula sa kanila. Diba? What do you think? But where are we going to hold this conference? This conference, for heaven's sake. Why not here in the office? Pwede na yan. Seryoso ka ba? Hindi kayo magparoon ng mga sila yung mga yan? Well, ewan ko these people, they're supposed to be preachers. They talk about brotherly love, yung mga spiritual relationships na ganyan. Di ba? Palagay ko hindi naman mangyayari yan. I believe these people are sensible enough. Di ba? Pero, kailangan, isa lang yung dapat dapat ma-realize nila. Ano ba talaga yung purpose kung bakit natin sila inimbita rito? I think that's very important. I agree. So, ang gawin natin, mag-research tayo. We're looking for the truth. I think importante sa akin yan.
Importante yan sa asawa ko, sa aking mga anak. Dahil yan yung hinabilin sa akin ni Connie. Pangako ko kasi sa kanya yun eh. Sa pamamagitan ng pagbabasbas, malilinis ang ating mga kasalanan. Makararating tayo sa paraiso, doon sa gloria na kinaroroonan ng Panginoon Diyos. At kung hindi sapat ang pangungumpisal at pagdarasal, pwede tayong magpenitensya sa araw ng Kwaresma. Hingin natin ang tulong ni Virgin Mary. Nariyan din ang mga banal na santo, si San Pedro, San Pablo, San Bartolome, Santa Filomena. Sila ang magiging abogado natin sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Pero, may hihigit pa ba kay Virgin Mary na ina ng Diyos? Sumain niyo na ba ang Panginoon? Penitence? Sacrifice? Hindi na natin kailangan pang gumawa ng kung ano-ano. Ang mahalaga, tanggapin natin at sumampalataya tayo kay Lord Jesus. Tanggapin natin siya as our personal Savior at tiyak na malilinis tayo sa ating mga pagkakasala. Faith alone in Christ can save us from condemnation of our sins. It is also helpful to understand from our perspective, the final judgment is not about what we've done, but that is also important, but rather what we've become. Because ultimately, we believe we will become like God. Mabubuksan ng kalangitan. Maririnig ang malakas na ugong. The crack of doom! Tutunog ang mga trompeta. Malakas! Malakas! Ayan na. Darating na ang araw ng kawakasan. The Doomsday! 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 The day of resurrection. The second coming of Christ. The final and eternal judgment by God of the people of every nation. Naghihintay na ang kalangitan ng Diyos sa mga nagpakabuti at kumikilalang Christ is God and Savior! Praise the Lord! Hallelujah! At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana. Hans, do something about your soul para sa mga anak natin. Hanapin mo ang Diyos, ang tunay na pagsamba. There, kuya. That church. Doon ko sinamahan si Mami dati. Ano yun, Estelle? What church? The one with the pointed steeples na walang cross at walang images of saints sa loob, Dad. Nagpunta dyan ang mami mo? Eh, di naman yan ang simbahan natin, ah. I don't know, Dad.
I asked Mommy the same question. And what did she say? She told me that she wants to know more about that religion. Talaga? Nagpunta dyan ang mami mo, ha? Yes, Dad. Is it possible that ito? Sige, bigyan natin sila ng daan. Praise the Lord. What is going on with you? The arthritis, where was it? The gift, and we forgot the giver. To lay hands on the sick. Upang kanilang ipatong ang kanilang hasa. Mga kaibigan, kung may mga tao mang mapapahamak sa araw ng paghuhukom, sila po ang dapat sisihin. Ang kanilang sarili na rin sapagkat tinanggihan nila, ipinagwalang bahala nila ang kaparaanang itinuturo ng ating Panginoong Diyos para sa ikaliligtas. Babasahin ko po ang nakasulat dito sa Mateo 7:13 hanggang 14. Pakinggan po ninyong mabuti. Ang langit ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng makipot na pintuan. Ang daan patungo sa impyerno ay malapad at ang kanyang pintuan ay sadyang maluwang para sa karamihan na ang pinili ay ang magaang pagdaan dito. Hey! Good morning, everybody! Good morning, Morning. Kaya nga pala, meron ba tayong na-invite na Iglesia ni Cristo dun sa ating conference? Parang wala naman. Wala. Alam ko, may list ng Iglesia na Cristo dun sa invited natin. Okay. Kaya lang hindi ko napadala ng invitation kasi nawalan ako ng oras. Okay lang na wala sila. Weird kaya ang mga teachings ng mga yun. Teka lang, paano weird? Well, for one, si Jesus Christ, tao sa kanila. Isa pa, wala silang Pasko. Tapos bawal kumain ng dugo. Ikaw talaga puro ka lang mga kapanyero. Oo, baka naman may basis yung teachings nila. Tsaka I heard magaling mag-explain ng Bible yung mga pastor nila. Well, para sa akin, weird pa rin. Weird pa rin. Teka. Alam nyo, napanood ko sila kagabi sa TV program nila. May sense at logic lahat ng pinagsasasabi nila. Imagine, walang nagbigay ng sariling opinion at lahat base sa Bible. Mahalaga po na maipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, mayroon po bang itinuturong paraan ang banal na kasulatan kung papaano po makapagbabalik loob ang tao sa ating Panginoong Diyos? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Jeremias sa 6:16 at itutuloy ko po sa talatang 19, ganito ang nakasulat. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Makinig ang buong sanlibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at iyon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Mga kaibigan, sa talatang binasa po natin ay ipinahahanap po ng ating Panginoong Diyos sa tao ang pinakamabuting daan. Hello, sweetheart. Kumusta na pakiramdam mo? Eto, chemotherapy pa lang para napatay sa sakit eh. Sorry Hindi ako nakauwi for 2 days. May tinatapos kasi kami ni Orly na litigation. Ano ba yan? Ano yung susulat mo? Trying to keep yourself busy? Well, sa ganitong sitwasyon, hindi naman siguro masama kung maghanap ako ng pag-asa. There's always hope, sweetheart. And we're hoping nagagaling ka. And I believe, bibigay sa atin yan ng Diyos. Yes, Pons.
Pero maybe not in this life. Maybe in my second life. Second life? What do you mean, sweetheart? Iniisip ko kasi kung anong kabuluhan ng buhay ko. At sakaling wala na ako dito. No. Don't say that, honey. You have a wonderful life. Pero so short. Pero alam mo, meron akong ginagawang thesis eh. Oh, ano naman yan? About the Bible. The Bible? God's teachings. I mean, human existence. Yung ano ba ang katuturan ng isang tao sa paglalang ng Diyos? Meron kasing isang relihiyon na ang tinuturo yung paraan kung paano maligtas ang isang tao. Maligtas? From what? From hell. Comes Judgment Day. Pons, galing ako sa church nila kahapon. Sinamahan ako ni Norma. Ha? Umalis kayo? Kasi po, Pons, huwag ka na magalit kay Norma. Ako naman nag-insist eh. Umalis ka? Kahit magsakit ka? Diba, may ginagawa akong thesis. Umalis ka. You took the risk. And so what happened? Pons, nagtanong ako sa isang pastor nila. Lahat ng tanong ko, lahat ng sagot niya, sinusulat ko. And it's coming from the Bible. Tapos lahat ng tanong ko about sa religion, pati nga yung sa attaining salvation, lahat yun nasa Biblia. Alam mo, kumbinsido ako eh. Ganon sila magturo. Pons, we're both lawyers, kaya alam ko kung niloloko nila tayo o hindi. Pons, there's hope after life. Nagtanong ako sa isang pastor nila. Lahat ng tanong ko, lahat ng sagot niya, sinusulat ko. And it's coming from the Bible. Ay, Sir Pons! Hello po! Good afternoon, Norma. Good Mukhang may lakad ka. Maaga pa naman ho. Pasok po muna ho kayo. Maraming salamat. Nagpasama po si Ma'am. Sinabihan ko na nga lang ho si Myong na ihatid niya po si Ma'am doon sa chapel. Napanood niya daw po kasi sa TV yung mga pastor po. Ganun ba? Saan chapel naman kayo napunta? Norma? Sa Iglesia ni Cristo po. Iglesia? Sir, hindi lang po isang beses yun eh. Maraming beses po na pumunta kami ni Ma'am doon sa chapel. Pagkatapos po ng pagsamba, lagi po nagtatanong si Ma'am doon sa mga pastor sa iglesia. Napakaraming tanong nga ho ni Ma'am eh. Pero lahat naman ho nasasagot. Alec, may nakwento ba sa'yo yung mami mo? Nung may sakit pa siya? Kwento? About saan po? About religion. Religion? Wala naman po. Why? Hindi ka ba niya na-invite? Kayong dalawa ni Estelle? Sa isang Bible study? Bible study? Hindi po. Wala ba siyang nababanggit about her newfound religion? Wala nga po, Dad. At kung sakaling niyaya niya kami, hindi naman po ako pupunta doon. Dad, napaka-boring kaya ng mga Bible studies. May problema po ba, Dad? May didiscover lang ako about your mom. Nadiscover po? May sinimula ng mami mo noon na hindi niya natapos.
She embarked on a spiritual journey. Hindi para humanap ng kagalingan sa sakit niya, but to save our souls. And she wants me to continue it, Alec. For us, for you, for Estelle. Gusto niya tayong maligtas na hindi niya na nagawa sa sarili niya. Dahil maaga niya na tayong iniwan. We will rejoice, and no one can take away our joy. Very well said, Brother Jedward and dear friends. This is the reason we are encouraging, persuading you to join the Church of Christ. Hello. Hello, good morning. Is this the Iglesia ni Cristo television? So sabi nga po ninyo, mamamatay ang katawan at ang kaluluwa, di po ba? Kung ganoon, meron po bang magaganap talaga na paglilitis sa hukuman ng Diyos? Opo, kapatid na Pons. Katunayan po, dito po sa Hebreo 9:27, ganito po ang sagot ng Biblia. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meron pong dalawang bagay na itinakda ang ating Panginoong Diyos. Una po, yung kamatayan. Ikalawa, yung paghuhukom. Kaya kung paanong yung kamatayan na itinakda ng Diyos sa tao, natutupad, matutupad din po yung paghuhukom sapagkat ang Diyos na nagtakda ng kamatayan ay siya ring Diyos na nagtakda ng paghuhukom. Kung meron pong paglilitis na magaganap, paano kaya ang proseso nun? Paano malalaman kung ikaw ba ay papasa o hindi papasa sa Diyos? Sa Mateo po, sa 25, 31 at patuloy pa, ay ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Balikan po natin yung itinatanong po ninyo. Ano ang proseso? Ano mangyayari sa araw po ng paghuhukom? Inilarawan po ang gagawin pong paghuhukom sa pagbubukod-bukod ng pastor sa tupa at kambing. Ang pastor po na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating niya, dahil nga merong talata sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, nakikilala ko ang sariling akin. Mababasa po natin yan sa Juan 10:27. Ang sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya kilala po ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang kanyang mga tupa. Kaya alam niya kung sino yung ilalagay niya sa kanan. O sabi ng Biblia kanina, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan
Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Alam po ng Panginoong Kristo kung sino yung maliligtas. At alam naman niya kung sino naman yung mapapahamak. Paano po kanya malalaman? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Yun po ang napakahalaga na magawa ng tao. Na mapakinggan niya kung ano ang itinuturo ng pastor na magsasagawa ng pagbubukod-bukod sa araw ng paghuhukom, sa wakas ng sanlibutan ito. Mahalagang maintindihan po ng tao yon, kapatid na Pons. Sino yung mga tupa? Sino yung mga maliligtas? Sino yung mga matuwid? Sino yung mga nakikilala ang ating Panginoong Kristo? Katulad ni Kristo na nakikilala niya yung sariling Kanya. Sino po yung kay Kristo? Sila yung nagsisisunod, sabi niya, sa akin. Ang batas ng Diyos ay halos kapareho lang ng batas ng tao. Sabi ng batas ng Diyos, ang kasalanan ng isang tao ay hindi maaaring panagutan ng ibang tao. Ang kasalanan ni Juan, hindi pwedeng panagutan ni Pedro. Ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng panagutan ng anak. Ganon din naman ang anak sa ama. It stands to reason. Ang kasalanan mo, sarili mo. Ang kabutihan mo, sarili mo. Oh, di ba malinaw yon? Ibig sabihin, hindi pwedeng labagin ang batas ng katarungan. Kung sino yung nagkasala, siya yung dapat managot. Siya yung dapat parusahan. That stands to reason. Di ba ganyan ang human laws? Kasi in all actuality, human laws were derived from divine laws. So what are you driving at, Panyero? Are you saying that we're on our own come Judgment Day? And, Jesus Christ won't answer for our sins? Can't you see? Maling-mali yung tinuturo ng ibang religion na binayaran na daw ni Jesus Christ ang kasalanan ng lahat ng tao. Paano naman babayaran ni Jesus Christ yung kasalanan ng lahat ng tao? Hindi naman siya yung gumawa nito. Gustuhin man ni Jesus Christ na gawin ito, hindi niya pwede itong gawin eh. Bakit? Kasi nilalabag niya yung batas mismo ng Diyos. Eto pa, maling-mali rin yung tinuturo ng ibang religion na pumili sila ng iba pang tagapamagitan o tinatawag nilang mediatrix, bukod kay Jesus Christ para lang maligtas daw ang tao. Teka, lumalabo yata. Di ba universally accepted naman na si Jesus ang Savior at siya ang manunubos na isinugo ng God the Father para tubusin ang kasalanan ng mga tao? Kaya nga siya namatay sa krus, di ba? On point. Yan din ang alam ko. Oo, pero lalabagin ba ni Jesucristo ang batas ng Diyos tungkol sa kasalanan? Hindi yan gagawin ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Kristo na siya ay nagparito dito sa mundo, hindi upang sirain ang kautusan, kundi sundin. Ano ba yung utos ng Diyos? Kung sino yung nagkasala, siya yung dapat na papanagutin. Ang kaya lang bayaran ng Panginoong Jesucristo ay yung sarili niyang kasalanan. Teka, Pons, hindi nagkasala si Kristo. Banal si Kristo. Kaya paano masasabing babayaran ang kasalanan ni Kristo? Tsaka teka, sino nga ba yung tinubos niya sa krus nung namatay siya? Ayun, sa Paul. That's it. Ang tanong, paano natupad ang sinabi ng Biblia na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng tao? Ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para matubos ang tao nang hindi siya lumalabag sa kautusan ng Diyos ukol sa kasalanan? Paano nga ba? How? Yan din ang tinanong ko sa ministro ng iglesia. At malinaw na sinagot niya yun. Ano nga ang sagot? Sabihin mo na, Panyero, you're killing us with all the suspense here, Panyero. I wish I can explain it as clearly and beautifully as the minister did. Binasa nila sa akin ang Ephesians 2:12 hanggang 16.
Nakasulat doon na ang tungkol sa pagbuo ni Jesucristo ng isang bagong tao. At ang komposisyon nito ay may ulo at may katawan. Ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay lahat ng sasama kay Jesucristo. Ang katawang tinutukoy ay ang iglesia na nakasulat naman sa Colossians chapter 1 verses 18. Therefore, lahat ng tao na nagkasala, na aanib sa iglesia, ang magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Ang isang taong bago na haharap sa hukuman ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang sariling dugo, tinubos ng kanyang dugo ang katawan, ang kanyang iglesia. Ang iglesia ni Kristo na mababasa natin sa Acts 20:28. Sa araw ng paghuhukom, tiniyak na ng Biblia kung sino lamang ang maliligtas. Ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang katawan ng Panginoon. At yan, yung iglesia ni Kristo. Alam ko, pati kayo ay nagugulat sa katotohanan. Kasi, nung una kong narinig yan, gulat na gulat din ako. Pero, anong magagawa natin? Ito ang totoo. Ito yung katotohanan na mula sa Biblia. Natupad ng Panginoong Hesukristo ang batas ng katarungan ng Diyos. We're all lawyers here, you know. But how come we don't know all of this? Sapagkat ang kahayagan at ang pagkakaalam ng katotohanan ay ipinagkaloob lamang sa sinugo ng Panginoong Diyos. Eh, anong gagawin natin? Hindi ba't malinaw? Sino man ang hindi masakop ng ginawang pagtubos ng Panginoong Hesukristo ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ang sino man na nasa labas ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia ay hindi maliligtas. Look, kailangan natin ang iglesia ni Kristo. Hindi ang iglesia ni Kristo ang nangangailangan sa atin. No, Dad! Hindi pwede. Alec, para sa atin ito. Sa inyong dalawa ni Estelle. Hindi niyo ako mapipilit dyan, Dad. Kung si Estelle, baka gusto. Pero ako, ayoko po, Dad. Alec, tayong lahat dapat. Yan ang kagustuhan ng mami mo. Yan din ang desisyon ko. Dahil yun ang tama. Ginusto ni Mami na ano, Dad? Mag-iglesia tayo? That's ridiculous. Nagbasa na ng Bible si Mami para gumaling. Ang problema, Dad, pinagaling ba siya ng Diyos? Hindi nga eh. Iniwan tayo ni Mami. Anong katuturan na sinasabi mong nadiskubre niya? Totoo na hinanap ng mami mo, ang Diyos. Naghahanap siya ng ikahahaba ng kanyang buhay para mas makasama pa niya tayo ng mas matagal. Pero may nadiskubre siya along the way. At yun ang mas mahalaga. Dad, alam niyong matagal naghirap si Mami sa sakit niya. Binibigyan niyo lang ng katwiran ng pagkamatay niya. Ang sakit niya ang nagbigay daan para makilala ng mami mo ang Diyos. Namatay nang may kabuluhan ng mami niyo. That's what those prosperity gospel preachers always promise us, Dad. Heaven. Heaven, Dad. Nandito pa tayo sa mundo. Ba't hindi mo na ito yung harapin natin? Hinaharap nga natin, Alec. Na ngayong alam na natin ang tama, dapat gawin natin ang tama. Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. Dad, can't you understand? Even si Mami hindi nga nagawa yung gusto niya eh. Dad, hindi nakapag-iglesia si Mami.
Tapos ngayon ipipilit mo kami dyan? Hanggang sa huling hininga ng mami nyo, wala siyang ibang hiniling kung hindi ang madala tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yan ang kailangan natin ngayon, Dad. Ang gusto ko maging masaya. Maging masaya tayo. Dad, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kasi iniwan tayo ni Mami. Ang lungkot. Hindi niyo po ba maintindihan? Kung pwede nga lang, pati ako gusto ko na mamatay eh. Miss ko lang si Mami. Sorry, Dad. Pero hindi niyo po talaga ako mapipilit dyan sa pag-iiglesia eh. May sarili na po akong pag-iisip. I can decide for myself, Dad. Hindi kita pinipilit, Alec. I want you to find out for yourself. I'm sorry, Dad. Alec! Alec! Panginoong Diyos, salamat po at nakilala kita at ang Iglesia ni Cristo. Muntik na rin ako magdamdam sa iyo, Ama. Dahil pumayag kang wala sa akin ang pinakamamahal ko sa buhay. Pero kinasangkapan mo po ang aking asawa, alang-alang sa akin at sa aking mga anak. Ngayon, nauunawaan ko na ang iyong kalooban. Maaari mo po ba akong tulungan? Maipanunawa ko po sana sa mga anak ko ang iyong pagliligtas. Matupad ko po sana ang pangako ko sa kanilang ina. Isasama ko sila sa tunay na paglilingkod sa iyo. But Dad, why did God allow Mommy to leave us? God has a plan for us, anak. I heard Mommy in one of her last prayers sa hospital. Hiniling po niya kay God na to enlighten us. Tayo daw po nila kuya ay alisin sa mali at dalhin sa tama. So, Mommy's dying wish was for us to be in the Church of Christ? Yes, anak. Yun ang gusto niya. Sayang at hindi niya na ito nakita. Estel! Kuya, Estel! Pakisabi naman kay Daddy, wag na akong bibigyan ng mga ganitong babasahin. Hindi naman ako nagbabasa ng mga ganito eh. hindi naman si Daddy nagbigay nito eh. Eh sino? Ako. Sana basahin mo kuya at sana makasama ka din sa mga worship services. Kuya, food up naman tayo. Busog pa ako. Come on, let's go with Daddy. Pagod ako galing sa school. Sige na kuya, please. Kuya, do you remember yung kinwento sa atin ni Mami sa hospital? Lagi naman nagkukwento sa atin si Mami eh. Binasa niya yung Bible sa atin. Lagi naman sa ating binabasa ni Mami ang Bible. About the new heaven and new earth. Tungkol sa bayang banal, kuya. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi pagkatapos nun,
Niyakap niya tayong dalawa. Really tight. Parang ayaw na tayo bitawan. Di ba nga, ayaw na tayo pauwiin that night? And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Doon, hindi na tayo iiyak. Doon, hindi na tayo malulungkot. Sa bayang banal, wala nang mamamatay. Doon, walang kamatayan. Mami, Anak, hirap na ako sa sakit ko. Pagod na ako. Mami, please. Don't say that. Pero masaya ako. Kasi alam ko, mahal tayo ng Diyos. Yung sakit, panandalian lang yan eh. Pero alam nyo, yung pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Gusto ko, magkakasama-sama tayo doon. Balang araw, kuya. Magkakasama-sama din tayo nila, mami. Pagdating sa bayang banal. Natutuwa po ako nang mabalitaan ko na nagpapadoktrina na po kayo sa iglesia. Opo, Kabel. Malapit na nga pong matapos yung pagsubok ko sa pagsamba. Hopefully, 2 months from now, mababautismuhan na rin po ako. Sir, si Ka Abel po yung ministro na lagi nakakausap ni Ma'am Connie noon. Kayo po pala yun. Opo, kaya lang po ay nakadistino na po ako sa ibang lokal ng iglesia. Si Ka Dexter na rin po ang nagbalita sa akin na nagpapatuloy nga daw po kayo sa pakikinig sa loob ng iglesia. Opo, si Ka Dexter nga pong nagdudoktrina sa akin ngayon. Kinumusta ko rin po itong si Norma. Sa darating na Sabado po kasi ang kanyang banal na bautismo. Opo, Iglesia ni Cristo na rin po ako, sir. Nakakatawa po, noon ay sinasamahan lang niya ang misis nyo sa pagpunta sa kapilya. Ngayon po ay naliwanagan na siya sa mga aral sa loob ng iglesia. Pareho tayo, Norma. Kung hindi nakilala ni Connie ang Iglesia ni Cristo, malamang hanggang ngayon nasa maling paniniwala pa rin ako at hindi ko makikilala ang tamang paglilingkod sa Diyos. Natutuwa po ako. Yun nga po ang aking sadya sapagkat ang inyong asawa, ang pangarap po niya ay kayo at ang inyong mga anak ay matawag din sa loob ng iglesia. At matagal niya pong ipinagpapanata yun sa Panginoong Diyos. Yun na nga po Sayang nga po at maagang namatay si Mrs. Hindi na po siya nabautismuhan. Bautismo po? Nabautismuhan po si Connie. Bautismo po? Si Connie nabautismuhan? Nakiusap po siya sa akin na baka pwedeng makatanggap na po siya ng bautismo dahil sa kanyang kalagayan. Sumulat po kami sa ating tagapamahalang pangkalahatan at naunawaan po ang kanyang kalagayan kaya ito ay pinahintulutan. Salamat po sa Diyos. Sir, nasa Amerika po kayo noon. Sa conference po ninyo, madalas pong pumupunta nun sa kapilya si Ma'am Connie. Isang araw, nagtapat po siya sa akin. Ang sabi daw po niya pakiramdam mo niya, hindi na daw siya magtatagal. Napakabait po ng Diyos. Lahat po ng hadlang ay napagtagumpayan ng inyong asawa
Bago pa siya igupo ng kanyang karamdaman, pinayagan ng Diyos na makakilala, makaunawa siya at ganap siyang mabautismuhan sa gitna po ng pagsubok sa kanyang buhay. Ayaw po niyang ipaalam sa inyo sapagkat kung aanib kayo dahil lang sa awa sa kanya, may sakit siya, hindi po yun ang nais niya. Nais po niya na kayo mismo makapagpatunay na ang iglesia, ang tunay na iglesia. Yun po ang layunin ng inyong asawa. Pons, promise me. Hanapin mo ang Diyos. Ang tunay na pagsamba. Gusto ko isama mo doon yung mga anak natin. Pons, promise me. Have a better chance. Si Alec. Si Stella. Pons, promise me. I promise. Dad? Oh, ano? Ready na ba kayo? Yes, Dad. Okay. Let's go. Ayun na. Ayun ako itong anak ko. Napakabait sa atin ng Diyos, mga anak. Hindi na sayang ang sakripisyo ng mami nyo. Yung lungkot natin, pinalitan ng Diyos ng saya. Ang bagong buhay. Ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Ano? Ayun na? Halika. Sabi gusto kumain.